Praise God po rin ang Panginoon, mga kapatid, sa araw na ito, sa pamamagitan ng kanyang biyaya na patuloy na nagbibigay habag at awa sa bawat isa, ay marapat lang na sa araw na ito ay itaas at purihin natin siya. Kaya palagpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. Sa pagpapala muli na makapagbulay-bulay ng kanyang salita, sapagkat ang salita ay siya yung ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Ang salita ay ang Diyos. Sabi nga ng Biblia, mga kapatid, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kaya kung ini-exercise natin ang salita ng Diyos, nasa sa atin ang Diyos. Amen. Palagpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Kaya mapalad tayo. At ganoon ang ginagawa natin. Kaya sa aklat po ng Marcos, ang kapitulo po ay 14. Mark 14. Verse 3. Isa natin sa 3. At samantalang siya ay nasa Betanya sa bahay ni Simon na itogin. Dito si Pedro, mga kapatid. Magkapangalan lang siguro sila. Samantalang siya ay nakaupo sa pagkain, ay dumating isang babae na may dalang isang sisidlang albastro na puno ng augmentong na totoong mahalaga, at binasag niya ang sisidlan at ibinuo sa kanyang ulo. Ito mga pangyayari nung panahon ng kapistahan, yung Passover nila, mga kapatid, na kasama ang 12 apostol. Nasa bahay sila, may pangyayari. Ito nga, yung isang babae may dalang isang sisidlang albastro na puno ng augmento. Ito ay pabango, yung pinaka mahalaga. Verse 4. Dadapot mailan sa nagagalit sa kanya sarili na nagsipagsabi, ano ang ilayon ng pag-aaksayang ito ng ginto. Meron pa sa akin. Ointment sa English kasi yan mas madali. Sa Tagalog, verse 5. Sapagkat ang gintong ito ay may pagbibili ng mahigit sa 300 denaryo. Sa panahon nila, kung kukubitin mo yan, magkano kaya? Hindi kaya 3 milyon na yan sa ating panahon. Tingin nyo, sa matagal ng panahon yan, mga kapatid. Sabihin natin 3 milyon na sa ating panahon. Mahal. At may ibibigay sa mga dukha at pasalaan nila ang babae. Verse 6. Natapwat sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo siya. Bakit ninyo siya binabagabag? Mabuting gawa ang ginawa niya sa akin. Verse 7. Sapagkat laging nasa inyo ang mga dukha, at kung kailanman ibigin ninyo ay mangyayaring magawan niyo sila ng magaling, katapot ako hindi laging nasa inyo. Sabi niya sa mga alagad at mga nandoon, mga kapatid. Dito po, mga kapatid, sa ating nabasa, may isang babae, hindi na pinangalanan. Hindi ko alam kung believer din ito o bisita lang. Posible rin siguro na believer din ito, nakita rin niya ang Panginoon. Kasi marami nga naman na naging bantog ang ating Panginoon. Lahat nagpagaling siya, lahat talagang nakita yung kabantugan niya. Nakita niya yung siguro sa ating panahon, kung makikita natin na pinagaling sa may sakit o natulungan yung ganito, binuhay, siguro talagang yung isip-isip ng tao ay napakabuting tao to. Kasi nga hindi nga naman nila kinilalang siya yung anak ng Diyos o siya yung Misaya. Parang talagang ordinary tao lang ang sa alam nila, pagkaalam niya o isang propeta ng panahon niya, mga kapatid. Ngunit yung role ng
babaeng ito, mga kapatid, sa kasaysayan ng iglesia ito, nakita ko, nabasa ko ito, alam nyo, napakabuti pala ng sapagkat itong mga alagad na ito, pinakain sila lahat-lahat, hindi nagawan ng kabutihan ang ating Panginoong Jesucristo. Parang ang Panginoon nung panahon na naging tao siya, mga kapatid, bilang isang tao, parang kailangan din niya ng reward o something na ibibigay mo sa kanya na mahalaga. Regalo, sabihin natin, regalo na hindi niya natanggap sa mga alagad na ito. Sinong gumawa nun? Yung binuhos, sa tingin niyo ba kung bubuhosan ka ng pabango, magagalit ka ba? Sila nagalit eh. Siguro hindi naman direkta sa ulo na talagang, maliit lang naman siguro yun. Hindi naman parang isang bandi na binuhos sa kanyang ulo. Ay talagang kahit na sino, magagalit ka. Pero siguro maliit lang na pabango yun na ito, mahalaga, sabi doon sa ating binasa, mga kapatid, na ang nakakalag ito ng 300 dinar. Ano bang bansa ang gumagamit na ng dinar ngayon? Kuwait ba? Kuwait? Asan ba yun? Sa Israel ginagamit ba ito? Hindi na? Hindi ko alam. Sino bang gumagamit na ng dinar na bansa ngayon? Yan, basta mostly dyan, mga Middle East, mga ganyan. Ibig sabihin, yung babaeng yun, hindi na sinaysay ng Biblia kung mayaman siya o mahirap siya. Basta ang sabi doon, itas mo ng basa, pati doon sa may mahalaga. Sige pa. Ay, ito. Ayan o. Ay may pagbibili ng mahigit na 300 dinaryo at may bibigay sa mga tuka. At ibig sabihin, malaking halaga po ito na may kukumport nila sa pera. At sabi dito, nung mga alagad siguro na nagsabi sa ating Panginoong Jesucristo na pwede nang ibigay sa mga dukha ito, sinayang lang niya. Pero anong sabi ng ating Panginoon? Yun nga, babayaan niya siya, sabi niya. So ibig sabihin, ang ating Panginoon ng panahon niya, nangangailangan din siya ng parang gift o important. Alam niyo ba sa kasaysayan ng iglesia ito, ang ginamit babae? Si Sister Sinin. Ewan ko kung yung mga patutulog. Alam niyo ba, Sister Sinin, bininta niya yung, tama ba, Sister Bro? Yung ari-arian niya? Posible? Mali ba ako? Tama ba ako? Na binan niya sa gawain? Tama ba? Yung iba. Ngayon, nung nabasa ko ito, mga kapatid, nakakon ko ito, yung sa role ng babae, sino bang gusto itala sa kasaysayan ng Biblia sa susunod na panahon ang inyong pangalan sa mga babae? baka sakali, mga kapatid. Alam nyo, maging sa Old Testament, mga kapatid, may isang babae din na nag-alay din ng kanyang regalo sa hari. Kilala nyo ba si Sheba, si Queen, yung sa pelikula? First King, sabi na, tingnan natin. First King chapter 10 verse 10. At siya ay nagbigay sa hari ng 120 talentong ginto at ang mga espiya na totoong sagana. Hindi ko lang alam kung ano itong mga espiya ito. Bahala na kayo mag-research. Totoong sagana at mga mahalagang bato. Kailanman ay hindi nagkaroon ng ganong kasaganaan ng mga espiya gaya ng mga ito. Espiya. Gaya ng mga ito na ibinigay ng Reyna ni sa Siba sa Haring Solomon. So siya lang ang nakapagbigay kay Haring Solomon ng ganitong regalo sa kasaysayan ni Haring Solomon. So mas galante talaga ang mga babae yan kaysa sa mga lalaki, mga kapatid. Kagaya nung panahon ni Kristo, balik na mo doon. Narinig yun. Na yung babaeng yun, hindi ko alam kung yun ang mayroon lang siya. Hindi ko alam din kung mayaman siya ano, binigay niya. Binuhos sa ulo ng ating Panginoon. Kasi sa panahon na ito, papatayin na ating Panginoon si Kristo. Kung itutuloy niyo ang basa, ipinagkano noon, kasama nila si Judas na kumain. Kaya sabi noon, ng ating Panginoon si Kristo, may isa sa inyo na kasabay kong nagsawsaw ng pagkain na magkakanulo sa akin. Pero yung babae, bago
kumain, binuhusan niya ng mahalagang, naisip ko mga kapatid, na sa drive ng church na yun, anong mahalaga sa bagay ng tao sa atin mga kapatid, kaya natin ibigay sa Panginoon. Sa Panginoon ba, hindi niya na kailangan, wala na. Kundi sa gawain o sa kapwa natin o sa kanino man o sa gawain ng Diyos mga. Yung pinakamahalaga, yung mahalaga sa atin mga kapatid. Sinong makakagawa sa atin ng ganong kung na ginawa ng isang babae na yung mga alagad, yung mga tao na pinagaling, pinakain, hindi nagawa ng mga tao, hindi binigyan ng importansya yung mga pagpapagaling o pag anuman yung ginawa ng taong yun na si Cristo sa buhay nila. Parang nakakalungkot naman na hindi kagaya nating panahon, ipunta mo sa albularyo yung may karamdaman, mayaman. Pag napagaling niya yun, yung mayaman, ibibigay lahat ng anumang gustuhin ng albularyo. Oh, kilala niyo si John Labo, albularyo. Yumaman siya dahil ang mga customer niya, mayayaman. Oh, nagbibigay ng pera pag napagaling niya, yung taong mayaman na yun, ibinibigay yung kanyang pera, mga kapatid. Sabi ko, nung nakita ko, oo nga naman, ano kayang may bibigay ko na mahalaga sa akin? Higit sa aking buhay, mga kapatid. Kasi maging ang hininga, maging ang buhay na ito ay sa Diyos, mga kapatid. Bakit? Kailangan, kasi yun ang hinahanap ng Diyos. Si Abraham nga, hindi lang pera ang hiningi sa kanya. Hindi yung mahalaga na mga material na bagay, kundi buhay. Mas matindi po yun, mga kapatid. Pero tayo, sabi nga natin, sa salitang pagkasinan, oh, pera lang yan. Mahanapan natin yan. Mas mahalaga ang buhay. Di po ba, mga kapatid? Kaya, nung nakita ko ito mga kapatid, sa ating drive ng church na ito, sa huling pagkakataon, baka sakaling, sabi ko nga sa mga kababayan, maitala ang makikita ang iyong mahalagang bagay na makita ng Diyos na bilang katwiran at maitatala ang iyong pangalan sa susunod na panahon. Sana all mga kapatid. Totoo ito. Bakit? Ituloy natin ang basa sa verse 8. Verse 9. Tingnan mo. At katotohanan sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang ebanghelyo sa buong sanlibutan, ay sasayin din ang ginawa ng babaeng ito sa pag-alaala sa kanya. Tingnan niyo mga kapatid. Baka willing nyo may pangalan na ito. Dito walang pangalan eh. Hindi kagaya ng mga pinangalanan talaga, mga kapatid. Yung, alam nyo yung Good Samaritan, hindi rin pinangalanan yun eh. Yung kabutihan ng Good Samaritan. Sa maraming parabulo dito sa Biblia, mga kapatid, na gusto pala ng Panginoon din, mga kapatid, na ito ang pinaka-extreme na ginawa ng kabutihan, hindi sa ibang tao, hindi sa mga alagad, kundi sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi ko alam kung sinaysay sa kanya ng Espiritu yung babaeng ito para gawin niya yung bagay na yun. Na mahalaga pala yun sa ating Panginoon. Nangangailangan din pala ng regalo, ano pa mang bagay na ibibigay sa kanya. Pero sa ngayon, hindi na siguro mga kapatid, kasi nandoon na sa langit, mga kapatid. Hindi na siya tao, mga kapatid. Pero ang tema ay kung ano yung pinakamalaga na mayroon ka. Tayo nyo bang ibigay ang buhay nyo? Nasa kama, hindi. Kapatid, kahit ako siguro, hindi muna. Bagay, material. Eh, sabi ng pagkasinan, oh, pera lang yan, ibigay mo. Di ba? Anong drive ng church ngayon? Kaya, namanga ako yung panipastor na yung nangangailangan ng ito mga kapatid. Ito yung gusto ng Panginoon.
na yung mahalaga sa atin. Hindi mo kayang ibigay ang buhay mo, wala sino man. Alam ko si brother lang, na nakatayo din sa sabi niya, kahit na mamatay ako ay hindi natin pwedeng questionin yung kanyang puso. Ganun siya. Kaya niyang ibigay yung buhay niya para sa Panginoon. Kung dumating man yung mga kapigatian, yung mga kuhuliin, ikukulong, o babaakin yung mga banal, kaya niya yun. Pero sa atin, hindi natin kaya. Anong pwedeng kaya na ibigay naman sa harapan ng Diyos na mahalaga sa atin sa buhay na ito? Sa huling pagkakataon, mga kapatid, bakit? Kung hindi man tayo naging masunurin sa mga nakaraang panahon, kung hindi man tayo naging tapat sa mga nakaraang panahon, baka sa ngayon, sa panahon natin, ano bang mahalaga sa inyo? Ano bang pinakamahalaga na pwede nyo ibigay sa ating Panginoon? O paglilingkod na pwedeng masabi o magiging katwiran sa inyo, mga kapatid? Hindi ko po alam. Ngayon ako, basta ginagawa ko lang kung ano yung alam ko, pananampalataya ko. Kaya hanggat, alam ni Sister Glean, hanggat ako nakatayo dito, yung programa ni Pastor lumalakad. Nagiging totoo yun, mga kapatid. Dahil nga, wala naman akong pera, mga kapatid, wala naman akong trabaho. Anong pwede kong gawin? Hindi pinag-uusapan din yung pera. Kundi, pwedeng manpower, mga kapatid. Yung mahalaga. Itong babaeng ito, hindi natin alam kung mayaman nga ito, pobre nga ito. Basta siguro yun lang mayroon sa kanya, mahalaga. Yun ang inalay niya sa ating Panginoon Kristo, mga kapatid. Luke chapter 12 verse 8, sabi doon, may sinabi ang ating Panginoon dito. Bakit? 12:8. Baliktad. At sinabi ko sa inyo, ang bawat kumikilala sa akin sa harap ng tao ay kikilalanin naman siya ng anak ng tao sa harap ng mga anghel. Verse 9. Datapwat ang magkaila sa akin sa harap ng mga tao ay ikakaila sa harap ng mga anghel ng Diyos. Ngayon, yung terminology na may kaila, hindi naman unbeliever yan eh. Hindi naman unbeliever yan, mga kapatid. Siguro ako, bigyan ko kayo ng example. Hindi naman ako matuwid, hindi naman ako perfect yung paglilingkod ko magmula nung nakilala ko ang ating Panginoon. Minsan, yung anghel humihiwalay sa akin pag nandun ako sa usapan na masama o nandun ako sa lugar na masama. Ibig sabihin ba, kinakaila ko ang Diyos sa ganun na paraan? Tama ba ako? Minsan, nagsalita ako ng mga walang kapuluhan na mga salita. Sabi ng Biblia, ano ba yung mga walang kapuluhan? Kaya, sa Old Testament, mga kapatid, ang 10 utos, alam niyo ba kung anong 10 utos na pinakakuan sa isang kapwa? Ano ba yung sabi niya? Do not huwag kang mag-witness sa kapwa mo ng mali. Sabi doon, di ba? Di ba, pinaka-mapan yun na kwan? Kaya sa mga kaso-kaso, mga kapatid, na may Biblia doon, nagsasabi ka ba ng totoo, na pawang katotohanan, na walang pag-aalinlangan, nakapatong yung kamay mo sa Biblia, mga kapatid? Doon pa lang pag nagsinungaling ka sa pag-witness mo sa pangyayari, hindi ka nakasala ka na sa ating Panginoon, mga kapatid.
Yung mga bagay na yun, mga kapatid, ang sinasabi ko. Kung kilala natin, makikilala, verse 8, sabi nga dito, sinabi ko sa inyo, ang bawat kumikilala sa akin sa harap ng tao, yung pagkakilala natin, hindi na ganun ng una. Mas mataas na yung pagkakilala natin sa ating Panginoon. Kaya, sabi nga ni Pastor, mas mataas na ang pananampalataya natin. Kaya, yung mahalaga sa atin, at kung nakilala mo na ang Diyos, mga kapatid, ay hindi na sayang sa'yo. Yung babae nga ang nanghinayang, hindi siya. Sinong nanghinayang? Minsan sa tao, bigay ka ng ganito, sayang, malaki yun nanghihinayang yung tao. Yung nakaalam, nanghihinayang. Bakit? Nanghihinayang, napakalaki naman. Yung binata, mga kapatid, na sinabi na ating Panginoong Jesucristo, ibigay mo yung kayamanan mo at sumunod sa nanghinayang yung binata. Ang dami kasi sayang naman. Pero dito sa pagkakataon na ito, mga kapatid, ang binigyan niya ng regalo o regalo man yun o gift o anumang bagay na kabutihan sa ating Panginoong Jesucristo, maitatala sa anumang ebanghelyo na ipagpangaral yung babaeng yun. Di ba? Sino kaya sa atin, mga kapatid, ang maitatala sa susunod na mga milenyo, mga kapatid? Galingan ninyo, galingan natin. Ano mang mahalaga sa inyo, huwag na kayong maghinayang. Ibigay nyo na. Sa Diyos naman yun, mga kapatid. Bakit? Kilala mo ang Diyos. Baka sakaling sa panahon ng paghatol ng Diyos, hindi tayo ikakailang. Bakit? Masasabi mo sa ating Panginoong Jesucristo na ginawa ko ang wish ko, Panginoon. Ngayon, kung may pagkukulang pa, yun lang alam ko, Panginoon. Di ba, mga kapatid? Ang Diyos ay nangangailangan din lang sa panahon na siya ay naging tao, ay nangangailangan din siya ng importansya. Kaya, minsan na nangangaral, narinig ko dito, minsan nangangaral si Pastor Johnny, sabi niya, yung mga manggagawang yan, walang trabaho. Walang anak buhay, hirap sila. Kung sino man sa inyo na mga kapatid o mga membro na may kakayahan, pwede niyo silang tulungan. Bakit? Sabi niya. Kasi nga, siguro, nabasa rin din siguro ni Pastor Johnny itong mga bagay na ito. Marami pong versikulo na ito nakakaya sa mga lalaki at babae pa ang ginamit ng Biblia para bigyan ng importansya ang ating Panginoon Jesucristo. Sa kasaysayan ng babae, sino ang pinakasikat, mga kapatid? Si Maria o si Iba? Si Maria. si Maria, pinakasikat ay buong mundo, samantalang si Iba parang dalos may hata. Hanggang ngayon, si Maria, binabanggit pa rin, mga kapatid. Pero, hindi kayo talagang yung mga babaeng ito, yung kanilang paglilingkod sa Diyos ay naitala sa kasaysayan. Ayan yung verse 9, yung balik mo doon sa dati. Ayan o. Hindi, doon sa Mark 3:9 at 14:9, yun mga kapatid. Ito. Saan man ipapangaral ang Ebanghelyo sa buong sanlibutan, ay sasaysayin din ang ginawa ng babaeng ito sa pag-alala sa kanya. Mga kapatid. Kaya, tama yun. Kung hindi ka man gaanong tapat, siguro hindi ka man gaanong masunurin. Kung nagagawa ka ng isang bagay na mapansin ng ating Panginoong Jesucristo, si Judas nga
Sabi niya kay Judas nakagawa siya ng isang bagay, sana hindi ka na pinanganak. Sabi niya, pero ginamit siya ng Diyos, mga kapatid. Upang mangyari yung mga bagay na yun. Kaya, hindi ko alam mga kapatid kung ano ang mahalaga. Pag pinag-usapan yung mahalaga, huwag nyo lang isama yung buhay. Siguro, wala sa atin ang mag-aalay ng buhay na para sa isang kaibigan. May mga mababasa pa dyan na ang pinakadakilang pag-ibig ng isang tao ay yung iaalay niya yung buhay niya sa isang kaibigan. Di ba? Mayroon yan. Yung PSG ng presidente. Pag binabaril ang presidente, pinoprotektahan niya. Kasi yun ang trabaho niya. Kahit na mamatay siya, huwag lang mamatay yung presidente. Ganon katindi. Kaya parang sila ang nakakataman ko na yung ganon na iaalay nila ang kanilang buhay para lang mabuhay yung presidente, mga kapatid. Kaya yung babaeng ito, kaya palakpakan natin ang mga babae. Mga secretary ito,